May isang misteryosong video na kumalat sa buong internet. Isang babae sa loob ng isang elevator. Kumikilos ito na parang may kausap, parang may tinataguan. Pero mag-isa lang naman siya. At pagkatapos ng footage na yon, bigla na lang siyang naglaho. At ito na rin ang huling beses na nakita siyang buhay. Kamusta mga kano? Welcome back sa ating channel, ang No PH, kung saan inaalam natin ang mga kwentong may hiwaga at misteryo. Kung bago ka dito, paki-click naman ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Malaking tulong na po yan sa mga content creators kagaya namin. Maraming salamat po. Para sa episode na ito, hahalukayin natin ang isa sa mga pinaka-misteryoso at nakakakilabot na kaso sa modernong panahon. Isang kaso na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng hiwaga at napakaraming tanong. Ito ang kwento ng pagkawala at pagkamatay ni Elisa Lam. Para maintindihan natin ang lahat, kilalanin muna natin kung sino si Elisa Lam. Si Elisa ay isang estudyante mula sa Canada. Matalino, malikhain, at mahilig mag-explore. May personal blog siya kung saan sinusulat niya ang kanyang mga iniisip, mga pangarap, at mga pinagdadaanan. Bilang isang adventurer, nagpasya siyang mag-solo trip sa West Coast ng Amerika. Isang soul-searching journey. Ang huling destinasyon niya, Los Angeles, ang City of Angels. Dito na nagsimula ang lahat. Nag-check-in si Elisa sa isang hotel na may napakadilim na kasaysayan, ang Cecil Hotel. Ang Cecil Hotel ay hindi isang ordinaryong hotel. Sa labas mukha itong maayos, pero sa loob ng mga pader nito, napakaraming madidilim na sikreto at trahedya ang naganap. Dito tumira ang ilang kilabot na serial killers tulad ni Richard Ramirez or kilala bilang The Night Stalker. Isama mo na rin si Jack Unterweger na isa rin sa pinakamatinding serial killer sa kasaysayan. Marami rin ditong kaso ng suicide. May mga tumalon mula sa bintana, may nagbaril sa sarili, at may mga bangkay na basta na lang natatagpuan sa mga kwarto. May mga bilang din ng mga guest na bigla na lang natatagpo ang patay sa kwarto nila nang walang malinaw na dahilan. Ang iba sinasabi ng mga kapitbahay na naririnig nilang may sumisigaw ng tulong. Pero pagdating ng security, tahimik naman ang kwarto at ang matindi, wala naman naka-check-in o walang tao. May mga bisita rin ang nagrereklamo ng kakaibang nararamdaman. May bigla raw na bumubulong sa tenga nila, may malamig na hangin kahit sarado ang bintana, at minsan parang may nakatayo sa gilid ng kama nila na biglang nawawala kapag tinitigan nila. Dahil sa dami ng insidente, tinawag na ang Cecil Hotel bilang Hotel of Death at sinasabing isa ito sa pinakasinumpang lugar sa Los Angeles. Ito ang piniling lugar ni Elisa para magstay. Lingid sa kaalaman niya, ito na pala ang magiging huling lugar na kanyang tutuluyan. Sa mga unang araw niya, ay maayos naman ang lahat. Araw-araw siyang tumatawag sa kanyang mga magulang sa Canada para i-update ang mga ito. Pero isang araw, bigla na lang itong natigil. Walang tawag, walang text, walang update sa blog. Bigla na lang parang bula na naglaho si Elisa Lam. Agad na nag-report ang kanyang pamilya sa pulisya. Nagsimula ang malawakang paghahanap. Tiningnan ang kanyang kwarto, pero malinis ito at nandun pa ang lahat ng gamit niya. Wallet, cellphone, ID. Walang mahanap na lead ang mga pulis. Sa pag-aakalang baka makatulong ang publiko, inilabas nila ang isang piraso ng ebidensya na magiging sentro ng buong misteryo. Ito ang huling footage ni Elisa Lam, kuha mula sa CCTV ng elevator ng Cecil Hotel. Dito na nagsimulang maging sobrang weird ng lahat. Sa video, makikita si Elisa na pumasok sa elevator. Pinindot niya ang halos lahat ng floor buttons, pero ang pinto ay hindi sumasarado. Ang weird, di ba? Tignan niyo ito. Sumilip siya sa labas, parang tinitignan kung may sumusunod sa kanya. Tapos bumalik ulit siya sa loob at sumiksik sa isang sulok na para bang nagtatago. Pero kanino? At ang pinakakakaibang parte, lumabas ulit siya
At dito nagsimula siyang gumawa ng gesture sa kanyang mga kamay na para bang nakikipag-usap siya sa isang tao. Pero wala naman ibang tao doon. Sino ang kausap niya? Ano ang sinasabi niya? Pagkatapos nito, umalis na siya sa elevator at hindi na siya muling nakita. Kumalat ang footage na ito na parang wildfire. Milyon-milyong tao ang nanood at nagbigay ng kani-kanilang teorya. May multo ba siyang kausap? May humahabol ba sa kanya na hindi nakikita ng kamera? Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang paghahanap, pero wala pa rin si Elisa. Samantala sa loob ng Cecil Hotel, nagsimulang magreklamo ang mga guests. Ang reklamo nila, ang tubig. Mahina daw ang pressure ng tubig. At ang mas malala, maitim daw ang kulay nito, mabaho, at may kakaibang lasa. Dahil sa mga reklamo, umakyat ang isang maintenance worker na si Santiago Lopez sa rooftop ng hotel para i-check ang mga water tank. 4 na malalaking tangke ng tubig ang nandoon. Napansin niya na bukas ng bahagya ang takip ng isa sa mga tangke. Nang makaakyat, doon niya natuklasan ang bangkay ni Elisa Lam, nakalubog sa loob ng tangke ng tubig. Walang damit sa katawan, pero nakita ang kanyang mga damit na lumulutang malapit sa kanya. Natagpuan na si Elisa, pero imbes na masagot ang mga tanong, mas lalo pa itong dumami. Ang official report ng mga pulis, accidental drowning. Ang paliwanag nila, si Elisa ay nagkaroon ng bipolar episode. Dahil dito, nagawa niya ang mga kakaibang bagay, kagaya ng umakyat sa rooftop at pumasok sa water tank kung saan siya nalunod. Case is closed para sa kanila. Pero para sa marami, ang paliwanag na ito ay may napakaraming butas. Una, paano siya nakarating sa rooftop? Ang pinto papunta doon ay nakalock at may alarm system na para lang sa mga empleyado. Paano niya ito nalampasan nang walang nakakapansin? Pangalawa, ang takip ng water tank ay sobrang bigat. Halos imposible itong buhatin ng isang tao lang, lalo na para sa isang babaeng may maliit na pangangatawan. Paano niya ito nabuksan? At ang pinakamalaking tanong sa lahat, kung siya nga ang nagbukas nito at tumalon sa loob, paano niya naisara ang takip ng tangke kung siya ay nasa tubig na? Dahil sa mga tanong na ito, nagsulputan ng iba't ibang teorya. May isa pang sobrang weird na coincidence. Ilang araw matapos matagpuan si Elisa, nagkaroon ng outbreak ng tuberculosis malapit sa hotel. At alam niyo ba ang pangalan ng test kit para sa sakit na ito? Ang pangalan ng test kit ay Lam Elisa. Nakakapagtaka, di ba? Hanggang ngayon, ang kaso ni Elisa Lam ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo na kumalat sa internet. Ang elevator video ay patuloy na pinapanood, sinusuri at pinagtatalunan. Pero may isang disturbing detail na nakakakilabot. Isa sa mga lumang footage ng elevator video na kung ipapost mo ng mabuti, makikita mo na parang may aninong dumadaan sa gilid niya. At mabilis din itong nawawala. Hindi ito 100% kumpirmado. Pero para sa mga naniniwala sa multo, sapat na itong pruweba na may kinalaman ng dark energy ng Cecil Hotel sa kamatayan ni Elisa. Ano kaya ang totoong nangyari ng gabing iyon? Isang trahedya ba na dulot ng kanyang mental state? Isa ba itong kaso ng murder? O isang bagay na hindi natin kayang ipaliwanag? Ikaw, ano ang opinion mo? Paki-comment ang iyong reaction sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin sa isa na namang paglalakbay sa mundo ng mga misteryo. Sana ay suportahan niyo kami sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito. Hanggang sa muli, ako ang inyong host Kuya Kaloy at tandaan, laging may kwento sa likod ng misteryo. See you on the next episodes ng No PH.